What's up, madlang people? We're back. Medyo matagal tayong nawala, mga sir, kasi di na tayo nakapag-vlog mula nung pumunta tayo ng Luzon sa Manila para umattend ng kasal ng pinsan ko. And sad to say, di tayo nakapag-motovlog doon dahil simula nung dumating kami doon hanggang sa umuwi kami dito ng Bohol is parating umuulan. So wala tayong nagawang pagmumotor. So we will be talking about the liqui moly and the oil na ginagamit natin ngayon. So ano ba ang masasabi ko sa liqui moly? So far so good, maganda. Kung ako yung motor na umiinom ng oil na yun, ang sarap. Why? Ano? Bakit? Isang dahilan is napaka-smooth niya sa makina. Hindi siya ma-vibrate. Mararamdaman mo talaga yung pagka-smooth ng yung pagka-swabe ng andar ng makina compare doon sa una nating oil na ginamit. Yung oil na una nating ginamit is yung liqui moly. Hindi ko naman sinasabi na pangit yung liqui moly. Yun din naman talaga yung ina-advise at recommended para sa motor natin. So tinry na lang natin na mag liqui moly. Since mahal siya, in-expect natin na maganda yung quality. So na-meet naman natin yung expectations. At sa takbong 3,000 kilometers plus, yung oil natin nung dinrain na is namumula-mula pa. Hindi pa siya maitim, malinaw pa. So wala akong masabi dun. And then patungkol sa gas consumption ng ating motor, wala naman masyadong pinagkaiba sa liqui moly at sa Yamalube. Sa Yamalube is naglalaro yung gas consumption natin sa 36.2 kilometers per liter. Eh dito naman sa liqui moly is nandyan lang sa 37 to 38 kilometers per liter. So yung 1 to 2 kilometers na difference, medyo malayo-layo na din yun, no? Pero di naman talaga masyado. Kung ibabase na lang natin sa consumption, di naman talaga masyado nagkakalayo. Sa engine vibration, masasabi ko liqui moly 10 out of 10. Sa engine vibration ng Yamalube, masasabi ko is medyo ma-vibrate talaga siya. Mararamdaman mo talaga yung vibration. Siguro sa mga 7.5 out of 10. So anong ginagamit kong oil ngayon? Ang ginagamit kong oil ngayon is yung Shell Advance na long ride, which is claiming to be useful up until 6,000 kilometers. Pero hindi ko naman sinasabi na papaabutin natin ng 6,000 kilometers before tayo magpapa-change oil ulit. Yung iba nag-change oil sa 1,500 kilometers per liter. 1,500 kilometers up to 2,000 kilometers yung takbo. Nagpapa-change oil na yung iba dyan. But for me, i-change oil ko ngayon ito sa 3,000 plus, kagaya ng sa liqui moly, para lang mabigyan ko kayo ng idea o maganda-gandang review patungkol sa mga oil na ginagamit natin sa ating pang-araw-araw na gamit sa ating mga motor. Yung long ride naman dito sa ating NMAX, so far so good naman. Di lang siya kasing swabe yung andar sa liqui moly. Mararamdaman mo talaga yung andar ng makina mo na mas swabe pa sa liqui moly. Yung liqui moly yung oil na ginagamit natin. Kung itatanong nyo kung bakit nag long ride ako ngayon Shell Advance, ang isang dahilan dyan is walang available dito sa amin kahit saang market o shops na liqui moly oil. So wala akong mabibili on the spot. Kailangan ko pang mag-order sa Shopee, which is
naglalaro yung presyo 700 plus kasama na shipping. Di pa kasama doon yung guaranteed na pagkarating ng oil is hindi natapon o hindi nasira yung packaging. Minsan kasi pag nasira yung packaging, naglilik na yung oil sa loob sa packaging. And then yung long ride naman is accessible and available sa mga Shell stations, yung oil natin, at meron din sa mga ibang shops. Pero bumibili ako ng Shell Advance doon talaga sa mismong Shell na gasoline station para kumpirmado natin na legit talaga yung oil, kasi marami din namang nire-replika na oil. Dito naman tayo dako sa mga na ipinalit ko sa motor since na nung nabili natin to. Ngayon pala is tumatakbo na tayo sa 10,737 kilometers. And then unang-una is yung gamit natin na tire ngayon is ang Pirelli Angel Scooter 130 by 70 by 13, stock size ng gulong ni NMAX. So iba pa nating binago sa motor is itong ating brake levers, which is ginawa nating RCB S3 ba to? S2 ba to? Basta panggilid natin is all stock, wala tayong ginalaw. Sa makina natin all stock pa din, wala din tayong ginalaw. Side mirrors all stock. Dito may mga nilagay tayo na camera holders. So far yun lang ang mga ipinalit at idinagdag natin sa ating motor. Ay, meron pa pala itong footboard matting, which is nabili ko din sa Shopee. At kung saan ako nagpapalit ng gulong, saan ako bumili ng gulong dito sa Bohol, PM nilang si Fafa Direct Rides. Nabili ko to sa Riders Pit Stop. 3,000 plus yung bili ko sa gulong. Libre na kabit, libre na pito, libre na yung sealant. Pero hindi ko pinatanggal yung stock na pito. Kinuha ko lang yung libre nila na pito replacement. Ito yung pito na libre. Hindi ko nilagay, stock yung nilagay ko. Mas maganda kasi yung stock. Hanggang dito na lang muna mga sir. Paalam. Salamat sa pakikinig ng boring vlog ko. Okay?